Magandang araw muli mga kapatid. At narito pa rin tayo sa Enero ng 2026 kaya tayo pa rin ay bumabati ng mabunga na bagong taon. Hindi lang laging Happy New Year. Mabunga, maunlad, masigasig, mapayapa, matahimik na bagong taon na puno ng layunin para sa ating Panginoong Diyos. Malago na bagong taon. Tayo muna yung manalangin, mga kapatid. Aming makapangyarihang Diyos, aming ipinagkatiwala sa inyo ang mensahe, ang mga bagay na ikaw ay maluwalhati nawa sa aming pagbubulay-bulay sa inyong mga kalooban sa aming buhay, lalo na nitong bagong taon. Turuan niyo kami na mag-usisa, magsuri sa aming mga buhay upang lalo kaming magkaroon ng maayos na pagtitiwala sa inyo at sa aming lakad kasama sa inyong espiritu sa 2026. Nalangin namin ito sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Kumusta mga kapatid ang inyong bagong taon? Ilang bagong taon na ba? At sa bawat dagdag na taon, ang ating nawang panalangin ay lalo tayong nababago ng Panginoon patungo sa kanyang kaluwalhatian na sinabi ng pangalawang Korinto 3:14 na glory, from glory to glory, He's changing me. From glory to glory, He's changing me. Tayo'y binabago mula sa kaluwalhatian patungo sa kaluwalhatian. At yan ang mga paraan ng biyaya na tayo ay pinagkalooban ng Diyos sa araw-araw. Sa araw na ito mga kapatid, hayaan ninyong magbigay lang ako ng pagsusuri, pagtatanong sa ating mensahe sapagkat ginagawa natin ito sa ating buhay at naway ibabahagi ko sa inyo. Sa araw na ito at sa sunod na linggo, mga pagsusuri sa ating mga sarili na magturo sa atin upang alamin ang ating lakad, alamin ang ating buhay Kristiyano. Kung nasa tama pa tayong landas araw-araw. Ayon sa Awit 139:23, Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts. 24, and see if there be any wicked way in me, and lead me in the way of everlasting. Sabi sa Tagalog, siyasatin mo ako, O Diyos, alamin mo ang aking puso. Subukin mo at alamin mo ang aking pag-iisip. Tingnan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa akin at patnubayan mo ako sa daang walang hanggan. Tingnan ninyo ang mga sinasalita ni David sa kanyang pagpapasuri. Hindi siya nagsusuri sa sarili, nagpapasuri. Si David para bagang pumunta sa isang manggagamot na humihiling ng pagsusuri. Parang papa-diagnose siya, gumagawa ng
consultation sa doktor. Siya ay tingnan. Siyasatin mo ako. Mga doktor hindi naman makasisiyasat ng ating isip. Si David nagpapasiyasat. Sabi ng kanyang salita, alamin mo ang aking pag-iisip. Maraming bagay na hindi natin alam ang ating pag-iisip, mga kapatid. At yan ang dahilan na tayo'y mananalangin ng pagpapasiyasat. Asawa natin, kaibigan natin, hindi sila nakakasiyasat. Hindi. At ang Panginoon lang ang magsiyasat, magsusuri sa atin. Sa 24, sabi niya, tingnan mo kung may lakad ng kasamaan sa akin. Kaya baka tayo ay naligaw ng ating mga paglalakad o hindi tama ang ating landas, ang ating mga ginagawa, ang ating mga paggamit ng ating mga araw. Patnubayan mo ako sa daang walang hanggan. Ngunit sinabi mo na niya, tingnan mo kung may kasamaan sa akin. Ayaw niya na mamuhay siya sa kasalanan at danasin ang pait ng mga pagpapalo ng Diyos. Kaya sa pagsisiyasat ako'y magbabasa ng mga bagay ng ating siyasatin. Una, siyasatin natin at susuriin natin ang ating mga sarili patungkol sa Diyos, ating Diyos. Ako ba ay umiibig at patuloy na umiibig sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, buong lakas at buong pag-iisip? Yan ang sinabi ng Marcos 12:30. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all our strength. Dapat sasabihin natin yan sa Panginoon araw-araw. At iibigin natin siya sapagkat yan ang pinakamahalagang utos na tayo lalakad sa buhay na ito. Ako ba ay lumalago at patuloy na lumalago sa kaalaman sa Diyos? Hindi lang umiibig tayo sa Diyos, tayo ba ay lumalago sa kaalaman sa Kanya, sa nagbabasa tayo ng salita o nakikinig tayo ng mensahe? Kumusta ang ating pag-iisip tungkol sa Diyos? Tayo ba ay kumikilala ng Diyos sa Kanyang mga katangian na hindi natin maaaring angkinin? Sinasabing mga katangian niyang para sa Kanya lang. Those incommunicable attributes that He alone deserves to practice. Ngunit mayroon din siyang mga katangian na maaari niyang ibahagi sa atin na dapat lalago tayo sa Kanyang pag-ibig, sa Kanyang biyaya, sa Kanyang kapangyarihan, sa Kanyang katotohanan, sa Kanyang lakas, sa Kanyang mga katangiang hindi nagbabago. Yun naman katangian niyang hindi maaaring atin ay ang Kanyang pagiging walang katapusan, ang pagkakilala niya sa lahat ng bagay, ang pagkakaroon niya doon sa mga dako na lahat, kahit saan naroon siya. At ang Kanyang kaganapan sa pagkilala ng lahat ng bagay. Wala tayo niyan. Kaya ating suriin kung tayo ay lumalago sa ating pagkilala, sapagkat ang ating paglago doon ay siya ring ating pagtitiwala. Ako ba'y patuloy na nagtitiwala sa Panginoon ang buong puso? Hindi lang sa sariling karunungan. Kinikilala ko ba siya sa lahat ng aking mga lakad at mga paraan upang gabayan niya ako
ayon sa Kawikaan 3, 5 at 6. Yan. Ako ba'y namumuhay, mga kapatid, ng may banal na takot sa Diyos. Yun. At lumalayo at namumuhi sa mga kasalanan dahil sa kanyang mga pagpapatawad. Ayon sa Kawikaan 8:13 at Salmo 130 verse 5. Sa ating pamumuhay ng kinikilala ang ating Diyos at pinagdilingkuran, namumuhay ba tayo na may takot sa Kanya? At sa takot na yun, lumalayo ba tayo sa kasalanan? At sa takot na yan, dahil sa Kanyang pagpapatawad, pinapatawad tayo, humihingi tayo ng habag, dapat maghahari sa atin ng Kanyang takot. Pangalawa, patungkol sa Panginoong Hesus Kristo. Ang Panginoong Hesus Kristo ba ay aking tunay na Panginoon? Araw-araw at patuloy ba akong nananatili sa kanyang salita at pag-ibig? Ayon sa Juan 15, sabi niya, manatili kayo sa akin at ako'y manatili sa inyo. Sabi naman niya sa 15:7, pag nananatili kayo sa akin at ang aking mga salita ay nananatili sa inyo. Ganon. Kaya ang pananatili natin sa kanya, salita at sa kanyang pag-ibig. Sa 15:9 at 10. Kapag nanatili tayo sa kanyang pag-ibig, yun, nanatili tayo sa kanyang mga layunin, sa kanyang mga utos. Ang utos ng Diyos ay bunga ng ating pag-ibig, kaya ating ginagawa. Pangatlo, patungkol sa banal na Espiritu. Ako ba ay namumuhay ayon sa gabay ng banal na Espiritu? Patnubay, araw-araw at hindi sa aking sariling pag-iisip. At ang ating gabay, ang ating patnubay na ang banal na Espiritu ang siyang tuturo sa ating landas araw-araw. That we have that clear consciousness of His divine guidance. Ating pag-iisip, ating panalangin, ang ating lakad, ang ating anumang ginagawa. Sabi ng Galatia 5:16, walk in the Spirit. We walk step by step in by the Spirit of God's will and guidance. Ako ba ay laging humihiling ng kanyang pagtuturo sa akin mula sa salita, sa kanyang salita. Siyang gumawa ng salita. The Holy Spirit is the author of the Scriptures. Are we experiencing Him teaching us? Ako ba ay humihiling ng kanyang pagtuturo sa akin mula sa salita ng Diyos? At sa kanyang pangungusap. Siya ba'y nagsasalita sa iyo tuwing umaga o ikaw ay naglalakad, kapag ikaw ay nagbabasa ng Biblia? Hinihiling mo bang turuan kanya at maririnig mo siya ng mga pagpapahayag, sinasabing revelations of God as we read His Word? That's guidance of the Spirit. Ikaw ba'y maayos at maingat na nakikinig sa kanyang paggabay araw-araw mula sa salita ng Diyos? Ganun. Tayo ba'y may maayos at maingat na pakikinig sa kanyang paggabay? Siya nagsasalita. Para tayo makinig. Maaari nating isusulat ang ating mga pinapakinggan at mga bagong katotohanan na hindi pa natin nalalaman noon. Yan ay direkta
direktamenteng nagbumula sa Espiritu ng Diyos na nagsasalita sa atin. Ako ba ay maayos at maingat na nakikinig sa kanyang paggabay araw-araw? Maingat ba ang aking pakikinig? Ako ba ay namumunga ng mga bunga ng banal na Espiritu? Tulad ng pag-ibig, kagalakan, kabaitan, pagtitiyaga, pagpipigil sa sarili, katapatan, at kahinahunan. Yan mga pagbubunga. Pag nananatili tayo sa pagpapaggabay, pagpapatnubay ng banal na Espiritu, tayo namumunga sa kaniyang mula sa kaniyang presensya at kapangyarihan. Patungkol naman sa banal na salita ng Diyos, ang biyaya ng salita ng Diyos. Ako ba ay nagpapatuloy na nakikinig sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabasa, pag-aaral, pagbubulay-bulay, at pagsasagawa nito. Ako ba ay patuloy na nakikinig? Yung pakikinig kasi pagsasagawa na yan. Kapag nagsasalita ang Diyos, siya lang hinihiling niya. Makinig tayo, isagawa natin. Yan, itanong natin, ako ba ay maayos at maingat na nakikinig sa kanyang paggabay, sa kanyang salita araw-araw? Marcos 4:24, Lucas 8:18. Patungkol naman sa mismo sa salita ng Diyos. Kanina, Espiritu ng Diyos. Ito, tingnan na natin ito sa salita ng Diyos. Ako ba'y patuloy na nagbibigay panahon at pagnanasa sa salita ng Diyos? Panahon at pagnanasa. Yung tamis ng pagnanasa. Kagaya ng pulot. Kagaya ng sinasabing yung honey na napakatamis ang salita ng Diyos. Dapat mayroon tayong pagnanasa, pagnanais, at pagsasagawa ng mga ito. Tayo sa pagsisisi at paglilinis sa sarili. Ako ba ay may matatag na ugali ng pagkikilala agad ng aking mga pagkakasala at sa pagsisisi ng mga ito upang huwag nawa ako mamuhay sa kasalanan? Ayon sa 1 Juan 1:9, pat may matatag tayong ugali na kinikilala agad. We have that practice of sensitivity to sin. Na kapag tayo nagkakamali o nakapagsinungaling o nakapagsabi ng hindi tama o may galit na nag-aalab ang ating puso na hindi naman mula sa tamang paraan, tayo'y dapat may puso, may damdamin na kaagad malalaman natin. It registers deeply and immediately in our hearts and mind that we have to remove them by repentance. Dapat ang mapagsising puso. Noon malalaking kasalanan, tinatanggal na natin, pinagsisisihan. Yung mga bagay na hindi naman palagi, ngunit tayo pa rin natutukso na mga sinasabing maliit na bagay. Wala namang maliit at malaki sa kasalanan. Ngunit dapat tayo agad maglilinis sa pagsisisi. Nararanasan ko bang matakot ng tunay sa Diyos? Bunga ng kanyang mga pagpapatawad ayon sa Salmo o Awit 130 verse 5. Ganun. Agad tayong
matakot kapag tayo nilinis. Ang salita ng Diyos ang siyang naglilinis. Dapat tayo nagbabad. We stay long, silently, and intently, and purposely, with desires that are deep for His Word, to know and understand, and to obey them. Tayo ba'y may ganon na nanasa? Pang-anim, patungkol sa pagkikilala at paglago sa mga paraan ng biyaya. Ayon sa pangalawang Pedro 3:18, but grow, lumago kayo in grace, sa biyaya, and in the grace, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Lumago na kayo nawa sa biyaya. Sabi ni Pablo kay Timoteo, hindi lang lalago, magpakatatag at magpakatibay ka ayon sa biyaya. Yung biyaya, ito yung ebanghelyo. Ito yung biyaya na tayo tatatag, lalakas dahil mamuhay tayo ayon sa tinatawag na worthiness of the gospel. Kaya dapat tayo kumikilala sa ating paglago sa mga paraan ng biyaya. Panalangin, isa sa mga paraan ng biyaya. Ako ba ay taos-pusong kumikilala sa mga paraan ng biyaya at lumalago nito ayon sa pangalawang Pedro 3:18? Ang panalangin ba ay lubhang mahalaga sa akin araw-araw at nahihirapan ako kapag ako'y nagpapabaya o nakakaligtaan ko. Ayon sa Matthew 7 hanggang 15. Ako ba ay may tunay na disiplina araw-araw sa biyaya ng salita ng Diyos at sa panalangin? May nagsasama. Panalangin, salita ng Diyos at panalangin, nagsasama niya. The Bible is the directive of prayer. Ang Biblia ay siyang gagabay sa atin sa panalangin dahil kailangan tayong manalangin ayon sa katotohanan. Katapusan, patungkol sa pakikisama sa mga kapatid concerning the brotherhood of believers. Ako ba'y may matatag na layunin at pag-ibig sa aking mga kapatid sa Panginoon upang makikipag-isa at umiibig sa kanila ng totoo. Mayroon ba tayong layunin na ang bawat kapatid sa Panginoon, bawat isa na tayo nagsasama ay may pagkakaisa sa kanila at pag-ibig, na lagi natin silang hinahanap, lagi natin silang kinakausap, lagi tayong lumalago sa pakikisama. Ito muna mga kapatid ang mga pagsusuri natin sa araw na ito. Naway tayo'y biniyayaan ng karunungan upang magsiyasat, upang magsusuri, upang ang Diyos ay hindi natin makaligtaan kahit isang munting panahon, sapagkat nais ng Diyos na tayo laging lalakad na matatag. Baguhin tayo sa taong ito. Tayo'y pagpalain nawa sa ating pagsusuri sa ating mga sarili. Kapangyarihang Diyos, samahan niyo kami sa taong ito, 2026. Oh, that you go with us. Oh, that you deliver us from evil. Oh, that you will make us experience your grace, that we be strong, and that you will fulfill the desires of our hearts by your will and purpose for us. Oh, govern our whole being, our will,
our emotion and our will to obey you. Oh, dear God, we bless you for this message. Turuan nyo kaming magsuri, magbigay panahon sa ah, titingin sa aming mga sarili. Lalo na ikaw ang may kaalaman sa aming nagganap. Pakita nyo ang aming mga sarili upang kami lalakad ng tama at matagumpay sa taong 2026. Dalangin namin ito sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Pagpalain nawa ang bawat isa sa atin mga kapatid sa araw na ito. Salamat sa inyong pakikinig.